Attorney, kailan po ang punta niyo sa Dahig at hanggang kailan kayo mananatili doon? Depende ko kasi, hindi pa ko namin malaman kung i-schedule ang arguments doon sa aming pinail na petition for writ of habeas corpus. So, pag natapos yun, halimbawa, in-schedule nila o hindi atin tayo, hindi mo tayo makalis. Meanwhile, ako ay nag-apply na ng visa. Kaya, pupunta ako sa Hague pag tapos na yung oral arguments at meron na rin akong visa. Eh ako naman pupunta doon, isa lang naman ang layunin ko doon dahil ang akin ng posisyon. Ang dapat ng mga abogado doon ay yung mga nagpa-practice doon. Sila nakakaalam ng diskarte doon sa loob ng ICC. Kaya tama yung ginawa ni Inday Sara. Kaya nakita nyo, never akong nag-alok sa sarili ko na maging abogado. Pinabayaan ko sila. Never. Maraming abogado nag-aalok doon. Nagpipresenta. Ngayon, natanggihan tuloy sila publicly. Kasi nga, dapat talaga yung mga abogado roon, sila nakakaalam eh. Sila ang magagaling doon. Ang mga abogadong Pilipino, magbibigay lang ng insights sa batas natin at gamitin nila. Yun lang ang magiging papel. Ako, pupunta doon for one reason only. Gusto ko lang malaman ng kaibigan kong presidente, di ba ako nagpatakbo sa kanya, ganun kami. Gusto ko lang malaman niya, kahit na hindi ako makakapasok doon, kung hindi man ako makapasok, nandun ako at ako'y nakikiisa sa iyo. Yun lang ang akin. Malaman niya lang, okay na sa akin. Kasi ako, kung ako nakakulong at nalaman ko yung kaibigan ko na doon, matutuwa ako. Pero nandito, kahit na hindi ako makita. Attorney, gusto naming malaman, sino ba yung sinasabi mo na abogado na nagpipresenta at hindi naman nakasama doon sa official na magiging abogado po ni Presidente Duterte, dating Pangulong Duterte? Palagay ko, alam mo na kung sino. Kaya mo tinatanong. Nakalathala naman sa buong dyaryo kung sino yun, di ba? For the record lang, sir, para lang alam natin kung sino talaga. Sino ba yun? Ano? Maraming nag-intriga sir bakit hindi mo kilala si dating spokesperson Harry Roque? Ikaw, tatanungin ko. Ikaw ba, doon sa lugar mo, kilala mo lahat na nakapaligid sa'yo kahit nakasama mo? But sir, do you think it's the right move that VP Sara Duterte decided na wag nang i-include si Attorney Harry Roque since he is applying for asylum in Netherlands? Regardless of whatever reason, from the very beginning, sinabi ko na yun sa programa ko, ang dapat na mga abogadong humawak kay Presidente Duterte ay yung mga abogadong nagpa-practice doon. Yun ang pinaka-tama, epektibo, magaling na move. Kukuha ka ng abogado sa Pilipinas, baka hindi pa tanggapin to dahil kasi me personally hindi ko alam kung ano ang requirements ng isang Filipino lawyer to get into practice there. Hindi mo pa alam yon. Pangalawa, yung procedure doon hindi mo alam din. Kasi iba ang procedure nila doon. Biro mo, alam niyo ba na pati hearsay tinatanggap doon? Pero sir, do you think it's proper? Kasi isa sa mga dinadahilan din ni Attorney Harry Roque to apply for asylum is gusto niya raw tumayong bilang legal counsel ni dating Pangulong Duterte sa Dahig. Alam niyo, kahit ang isang abogado gusto, kung ayaw naman nung principal, kung ayaw sa'yo, bakit mo ipipilit ang sarili mo? Ang mahalaga doon, yung kung sino ang gusto nung kliyente. Kung ayaw ng kliyente, bakit mo ipipresenta pa sarili mo? Sir, so Hindi. but Hindi ko alam kung ayaw. Ang alam ko, ang nag-announce ay si VP Inday Sara. Si VP Inday Sara ang siyang bumubuo ng team. Dapat, bigyan mo ng laya ang kliyente o yung anak ng kliyente ang bumuo ng legal team. Talagang dapat, ako, ever since sinasabi ko na noon pa,
But sir, to begin with, do you have an idea? Did VP Sara reach out to Harry Roque to go there Wala in The ako, Hague? wala. Because he's I- also Wala akong alam Going dyan. into I have different not places. talked to Inday regarding that. Hindi kami nag-uusap tungkol dyan. Pinag-uusapan lang namin tungkol sa tatay niya. Attorney, last na sa akin. Si Ma'am Hanilet tsaka Miss Hanilet tsaka si Kitty, hanggang kailan ba sila magstay doon sa Netherlands? Anong plano po nila? Ang alam ko, gusto nilang bisitahin ng Pangulong Duterte. Eh sabi ni BP Sara, silang dalawa naman nag-uusap tungkol doon eh. Sabi ni BP, hindi naman maaaring magtagal doon si Ma'am Hanilet simply because meron siyang trabaho dito sa Pilipinas, may negosyo din siya. At si Kitty naman, meron ding pasok ng eskwela. Kaya palagay ko, hindi magtatagal doon. Babalik na lang ulit. Kung bakasyon na, meron kang pwedeng kang break, balik ka na naman doon. Attorney, good morning. Saka ayaw din ni Presidente eh. Di ba sabi ni pinauuwi na nga daw siya eh. Si BP Inday umuwi ka na. Ako nang bahala rito. Alam niyo si Presidente Duterte, matagal na siyang ready dyan. Hindi natatakot yan. Ever since sinasabi niya, bahala sila. Basta ako, handa ko kung anong mangyari sa buhay ko. Basta ginawa ko ang dapat kong gawin para sa aking bansa. Hindi ba? Hindi ba maraming nag-ano sa sir, huwag na kayong umuwi. Hindi. Uuwi ako. I-arrestuin kayo, sir. I-arrestuin nila. Kukulong kayo. Di kulong niyo ako. Di ba ganyan siya ever since? Sa Senado, sinabi niya yan. Hinintay niya pang ICC, di ba? Sa Kongreso, sinabi niya rin yan. Kaya talagang nakatakda na siya maging bayani ng bansa. Attorney, good morning. June Samson, DWIC. As per Attorney Kaufman, gusto daw niyang may at least isang Filipino lawyer sa legal team. Gaya na Gusto know po, Attorney, kung meron na at kung sino Hindi yun. ko alam. Yung gusto ni Kaufman para maging consultant. Kasi kaming mga abogado sa Pilipinas, siyempre mas alam namin sa kanila yung abogado, yung batas natin. Consultant lang yun. Do you think, sir, na-qualify si former President of Spain, Harry Roque, to be former President of the Philippines? Unang-una, hindi ko nga alam kung ano ang conditions to be a lawyer in the ICC. So, hindi ko masasagot yan. Hindi ko alam eh. Kaya nga, ever since, hindi ako nag-alok. Hindi ko alam. Mahirap kasi mag-alok ka nang hindi mo alam yung teritoryo. But attorney, do you think former presidential spokesman Harry Roque is qualified to be former president's consultant? As I said, pag hindi mo alam yung requirements, you can never say whether a lawyer is qualified or not. Steve. Wala bang pupunta sa inyo sa Hague, sa grupo? Ay sir, isang tanong lang po. Sir, ano po yung stand nyo dun sa panawagan ng ilang mamabatas na dapat umuwi na si Attorney Harry Roque dito sa Pilipinas dahil may mga reklamo po siya? That's between the person you mentioned and them. Okay na tayo lahat? Attorney, isang ano lang po, yun na lang pong inyong last message for all Filipinos. May pahabol po pala. Attorney, sorry, ngayon ko lang naalala. Yung comparison ni VP Sara kay President Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino, binabanatan ng ibang mga politiko, especially yung mga anti-Duterte. Ano pong reaction nyo dito? Given na ang context naman nun is yung pagpatay sa kanya, pagbalik dito.
OA. OA lang yung mga... Pero teka muna, tinatanong niyo ako last message. Ito ho ang aking magiging huling payag sa inyo. The issue that this country has to resolve is not whether or not Duterte has to come back. Ang talagang principal issue ngayon dito, we have to go beyond the Duterte coming back. Lalampasan ho natin yan. Ang mas matinding issue rito ay ang bansang ito sa pamamagitan ng hakbanging ginawa ng pamahalaan sa pagsuko kay Presidente Duterte illegally ay ang pagsuko ng soberentiya ng bansa. The government, through its officials, surrendered the sovereignty of this country by surrendering a Filipino citizen to a foreign tribunal that has no jurisdiction over this country. That is not only an insult to this country, but that is offensive and in derogation of the Constitution, and more importantly, it is a surrender of our sovereignty as a free nation and free democratic country. Papatay sa kanya, may nagbabalak magpumatay sa kanya. Hindi natin malaman kung sino. But definitely, he is a threat. He is a threat. He is a stumbling block to the obsession of those power wielders who want to retain their power beyond their terms. Alam nyo, pag ang stumbling block ay hindi nyo matanggal sa pamamagitan ng impeachment, sa pamamagitan ng pagkulong, o ano pang susunod, o di sa pamamagitan ng pagpatay sa stumbling block. Lahat po yan ay posible. Hindi tayo magtataka, pareho nung nangyari kay Ninoy Aquino, na siya ay naging stumbling block din o kaya napatay din siya. Isang araw merong bomb threat sa OVP. Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. O siya nga pala, hindi natin na-discuss, hindi niyo ako tinanong Hindi ba sabi ng gobyerno, they are invoking Republic Act 9851, Section, ano yun, 9? Yung international humanitarian law. Tingnan niyo yun. Pwede ba talaga yun, sir? Ang sagot namin doon sa petition, ganito. Unang-una, sa umpisa pa lang nakalagay doon, when national interest requires. So, ang tanong kagad, ang pagsuko ba ng isang Pilipinong mamamayan sa isang dayuhan ay in the national interest? Certainly not. Why should you be surrendering your own citizen to a foreign country? Pangalawa, even that law says na kailangan pumasok ka pa rin sa hukuman. So kahit na i-invoke nila hindi papasok. Pangatlo, pinakita namin sa Korte Suprema yung deliberation doon. Yung deliberation. Ano nakalagay sa deliberation? Nag-uusap sila Senator Pangilinan, Senator Gordon, Senator Cayetano. Tinatanong, teka muna, ito bang batas na ito? Applicable ba ito pag ang ICC ay nandiyan na? Kasi at the time that this was passed, wala pa ho yung ICC. Naka-pending pa lang sa lamesa ni Presidente Erap and then kay Presidente Arroyo hanggang nakarating kay Pinoy. So nung yun ay pinasa, wala pa. So, walang pag-uusapan tungkol sa pag isang foreign entity ay nag-imbestiga, kahit na umpisa natin, ibibigay natin sa kanila. Hindi yung applicable At kahit na nga meron pa,
hindi pa rin pwede i-apply kasi number one, when the national interest so requires. And it is not in the national interest of any country, and this country particularly, to surrender a Filipino citizen to a foreign country to answer for crimes he committed in this country. Sapagkat lumalabas, ay hindi mo pala kaya na panagutin itong Pilipinong ito at pupunta ka pa sa ibang bansa. Hindi ba insulto sa atin lahat yun? Sir, yung interest sila sa akin nila, sir, yung ating participation sa Interpol. Yung natin kasi lagi nilang ginagamit, sir, yun nakakatulong sa akin yung Interpol. Pag hindi tayo No, kabalbalano yan, Kasi, gaya na sinabi ko na, yung Interpol is just a coordinating agency. Kasi yung mga miyembro, nag-create sila ngayon meron ngayong Interpol. Ang trabaho ng Interpol, to facilitate, to share information kung nasaan yung gusto nilang hulihin. So, pang isang bansang miyembro, meron kami rito gustong hulihin. Pwede ba? Feedbackan mo kami. Dito sa Pilipinas, may nag-feedback. Uy, nandito. O kaya, ang ginawa ng ICC, ay nandiyan pala. Pinakiusapan ang agency. Pero di ba, lumalabas ngayon, wala palang red notice, diffusion notice lang. Kaya makikita mo, at kahit na nga may red notice, ang nakiusap, ICC na walang jurisdiction. At yung nagpatupad, wala ring jurisdiction. O paano magiging legal? How can the agent of ICC be more powerful than the principal na wala nga jurisdiction Kaya alam mo, kahit niya saan tingnan, talagang walang jurisdiction. Are you saying, sir, na kahit yung tayo sumunod sa Interpol, wala magiging effect sa Pilipinas yun? Wala kasi. Tingnan mo, ano ba sabi ng Interpol? It's Interpol only request. Bakit request? Kasi nga it has no power. Pag sinabi mo request, you can deny or you can grant. Kaya hindi totoong we are obligated to go. Hindi po pwede yun. Kalokohan. May message ka, sir, kay Secretary Remulla. Na ano? Message ko sa mga nagdahilan niya, sir, sa mga hearing and sa mga pronouncement niya. Ang message ko na lang sa kanya, Sec Boying, ang problema kasi, nahuhuli ka sa contradiction mo dahil may mga binanggit ka na sa Senate o congressional hearing. Di ba? Meron siya sinabi, pag merong warrant of arrest ang isang dayuhang bansa o foreign tribunal, padadaan namin sa hukuman. Tama siya dun ang problema, binago niya yung posisyon niya. Kaya kahit na anong katwiran mo, mahuhuli ka. Alam niyo po, if you start arguing with a lie, you will end up concluding with a lie. You create your own contradictions and you create the web of contradiction. May expose ka. Kaya nakakaawa nga sila Sa totoo lang, naaawa ako sa gobyerno. Yung palengkera ng palasyo, nakakaawa din. Kasi, apparently, wala siyang access sa presidente niya. May sasabihin siya, pagkatapos may sasabihin, iba na. Kakaawa din sila Unlike before, tingnan nyo, kami noon, di ba, nung ako'y tagapagsalita, may access ako sa presidente. At kahit na wala akong access, kilala ko yung presidente. Magbarkada kami, mulat sa pool. Kaya alam ko ang takbo ng utak niya. Kaya pag sinabi ko sa umaga, yun din ang sinasabi niya sa hapon. O sa totoo lang, between us, kayo, akala nyo, sabi nila, mabuti pa si Panelo, may access kay Digong. Meron akong access. Pero never in the history of my 5 years bilang abogado niya at tagapagsalita sa briefing na nagkausap kami before the briefing. Bakit? Tulog. He was sleeping. Paano mo makakausap yun? Ang issue ngayong araw nito, how can you ask him, ano bang posisyon mo nito? Hindi na. Kasi dahil kilala ko na siya, alam ko na ang isasagot niya. Pero exceptional yon. Kaya may problema talaga lahat ng tagapagsalita na hindi alam. Di ba? Yung isang tagapagsalita nun. Nasa si Presidente, nasa Davao, yung pala nasa Hong Kong. Galit siya.
galit na galit. Dapat sinasabihan ako ng presidente ko nasa Sus Mariose. Kaya ako nga tagapagsalita. Di sabihin mo, at that time, alam ko nasa Davao, ano ba hindi ko problema na pupunta pala siya sa Hong Kong. Dapat, kasi sa akin, nagsalita ako sa UP yesterday. Communications class. Ano raw ba ang rule sa pag-communicate? Sabi ko, isa lang ang rule ko palagi ever since. Honesty is the best policy. Pag kayo'y nagsasabi ng totoo, wala kahit na anong sabihin pa nang nagtatanong sa'yo, maintain mo lang yung katotohanan. Hindi ka masisira. Pero pag ikaw nagdepensa sa indefensible, maniwala ka, mayayari ka at mayayari ka. So attorney, yung mga pronouncement mo pala noon sa mga briefing mo, assumption mo pa lang yon. Hindi pa sinasabi sa ni Presidente Duterte nung time na yon. Hindi niya kailangan sabihin sapagkat yung mga ginawa ni Presidente nung panahon niya ay matagal na namin pinag-usapan nung kami ay nag-uusap pa lang kung anong gagawin namin kung kaming dalawa ay tumungtong sa kapangyarihan. Kasi kritiko na kami ng lahat ng administrasyon namin. Sinasabi na namin, pag nag-uusap kaming dalawa, mali ang ginawa, dapat ganito, dapat ganyan. Kaya alam na namin, lahat ng situation, alam ko na kung anong sasabihin niya. Kasi yun na nga we were in agreement. Like for instance, we were in agreement to abolish Congress pag ito'y naging sagaban sa mga changes na gusto niya. Pero hindi niya rin ginawa kasi nga natakot naman sa kanya ang Kongreso, hindi niya na kailangan gawin. Attorney, anong indication na walang access yung sinasabi nyo na taga-palasyo? Dapat na yung sinasabi niya, iba ang sinasabi ng Malacanang after magsalita siya. Ano pa bang tawag mo nun? Tsaka wala naman silang history na magkaibigan sila, di ba? O nagkaroon sila ng mga kasamaan. Kaya nakakaawa